Magandang araw mga kaibigan. Nako mga kaibigan, mainit itong pag-uusapan natin. Kung Luistro, bueneltahan mga traidor sa Kamara. Chismosong congressman ayaw sa impeachment ni Sara. Mababasura lang daw sa Senado. Bagong alas umano ng mga Duterte tungkol sa maleta. Huling-huli ang kasinungalingan. Grabe mga kaibigan, ngayong nagsimula na ang impeachment ni VP Sara, abay hindi mapigilan ng ibang mga congressman na bumoses pabor sa kanilang amo. Mantakin nyo naman isang partido ng congressman sinasabi na recycled at paulit-ulit ang kaso kay Sara Duterte. Wala daw bago. Naghahanap pa ng matinding ebidensya na magtuturo daw sa kabalbalan ni VP Sara. At bakit pa daw itutuloy ang impeachment kung sa Senado naman ay ibabasura lang ito. Kaya naman, bueneltahan ng mga traidor sa Kamara at Senado na ginagawang tanga ang taong bayan at huling-huli ang kabulastugan sa scripted na maleta na gustong paniwalaan nila Marcoleta. Nako mga kaibigan, abangan nyo po yan. Pero bagong lahat, pakilike muna ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan. Matatandaan po natin na matindi ang mga reklamo laban kay VP Sara noong unang impeachment na hindi sinagot ng ating Vice Presidente. Tapos mga kaibigan, ibinasura ng Supreme Court ang impeachment dahil daw sa technicalities sa proseso nito. Pero ang malinaw po, hindi absuelto si Sara Duterte. Galing po mismo yan sa Supreme Court. Ngayon mga kaibigan, pakinggan nyo po yung rason ng ilang congressman na pabor kay Sara. Saglit lang po ito bago natin sagutin at talagang birahin nila Kong Luistro at nila Attorney Claire Castro. Pakinggan po natin to. Parang wala kaming nakikitang bago eh. Ito yung parehong mga paratang na lumabas noon. Parang kumbaga, wala akong nakikita na hindi ibinabalik lamang, parang nare-recycle. Ano. Sa amin, sa NUP, naghahanap kami ng matibay na ebidensya eh. Talagang maliwanag na dahilan kung bakit namin iakyat ito sa Senate para sa impeachment trial. Sana makakita kami ng kumbaga smoking gun, ano? Isang tao na nagsasabi kinuha ni Vice President Duterte itong pera, linagay sa handbag niya at bumili ng kung ano-ano sa mall. Kasi kung hindi naman namin makita yun, parang wala na kaming nakikitang dahilan kung bakit pag-usapan pa ito eh. Pagdating sa Senado yan, parang, alam mo, parang wala naman na boto doon eh. Ngayon pa lang, hindi pa nag-uumpisa. Ang naririnig na namin is talagang walang pupuntahan yan sa Senado kung mag-impeachment trial. Kumbaga, bakit pa natin ginagawa lahat ito? Grabe no mga kaibigan, ano to? Insinuation at mind conditioning? Mababasura lang ang impeachment sa Senado? Ganon? So dapat sa Kamara pa lang, stop na kahit malakas ang ebidensya? Ganon po ba yon? Tapos naghahanap pa si Kong Puno at yung kanilang partido ng smoking gun. Aba matindi, isang tao daw mga kaibigan na magdidiin kay Sara Duterte para lang paniwalaan nila. Ganon? Sino ba yung tinutukoy nila? Si Ramil Madraga? Ngayon mga kaibigan, pwede, talagang smoking gun talaga yan si Ramil Madraga. Pero ang tanong mga kaibigan, so paano kung umatras si Ramil? Baguhin yung kanyang mga statements laban kay VP Sara. So wala na. So matik yung impeachment ni Sara, ibabasura na. Ganun po ba? Kaya nga po ipinakita ko kanina yung mga dating reklamo kay VP Sara. Yung pagbabanta sa Pangulo, may ebidensya po yan. Yung mga COA reports, confidential funds, di ba? May resibo. Yung mga peking resibo, mga kaibigan, na piatos, di ba? Mary Grace Piatos. Nasagot po ba yan? Di ba hindi? Yung mga panunuhol at mga korupsyon ni Sara Duterte, may mga witness po yan. Di po ba? Kaya naman mga kaibigan, heto ang matinding sagot ni Kong Luistro sa mga kapwa niya, congressman. Lalo na dyan sa Kamara. Pakinggan po natin to. I remember I said in one interview, this impeachment is not a question of gusto ba namin or ayaw namin. This impeachment is not a question of pro-administration ba kami o pro-Duterte kami. This is a matter of constitutional duty to the sovereign Filipino people. Regardless of our state of mind, regardless of our desire, regardless of our preference,
we are mandated by the Constitution to discharge this function. Tama I, naman. for myself, I am very much conscious that this is a constitutional duty, no? We do not owe this to the president. We do not owe this to the vice president. We owe this to the sovereign Filipino people, no? And as much as possible, the members of the Justice Committee are supposed to be very impartial and very independent in hearing these impeachment complaints. With reservation, however, to the fact that this is still a political process where political affiliation is still significant, no? So we know for a fact that we cannot please everyone, no? So no matter how impartial we are, no matter how independent we are, no matter how objective we are in hearing these impeachment complaints, we are surrounded by different political personalities. For some, whatever decision we will be able to arrive at, palaging kami I mean, it will not be appreciated fairly by some group of people or some supporters of one side or if not the other side. Regardless of the impression or appreciation of the public to this impeachment process, it can be appreciated as an opportunity as well to defend herself against all the allegations which are being imputed against her. Of course, we acknowledge that these are very serious allegations. The commission of threat against the life of the highest official of the land, Correct. the improper use of confidential fund, the bribery that was committed in the Department of Education. And here's the affidavit of Madriaga containing a lot of allegations of illegal activities, no? Etong kanyang presence during the hearing is actually an opportunity for her to defend herself. Totoo naman, 'di ba mga kaibigan, yung sinasabi dito ni Kong Luistro, pagkakataon din naman talaga ni VP Sara na ipagtanggol yung kanyang sarili, 'di ba? Kung totoo ba yung mga aligasyon patungkol sa kanya. At unang-una mga kaibigan, kahit luma na at paulit-ulit yung kaso na ibinabato dito kay Sara Duterte, hindi pa naman yun sa sinasagot. Di po ba? Never sinagot ni Sara Duterte yan. At malinaw yung sinabi ng Supreme Court, hindi absuelto si Sara Duterte sa mga reklamo na ibinato sa kanya. Di ba? Ang malinaw dito, binasura yung impeachment dahil lang sa technicalities. Yun ang malinaw mga kaibigan. Kaya yung sinasabi dito ni Kong Luistro ay isang matapang na sampal sa mga traidor at trapo. Bihira po kasi yung bumoboses ng ganito tulad ni Kong Luistro na tumatayo, 'di ba? Para sa prinsipyo kaysa sa partido. 'Di ba? Tama naman po si Kong Luistro Ang impeachment ay hindi isang pabor na ibinibigay dahil kaibigan mo ang akusado. Paano na lang mga kaibigan itong mga congressman, mga senador, bumoboto lamang base sa kanilang takot o dahil kaalyado nila? Abay, sinong tinatraidor nila mga kaibigan? Di yung tiwala ng taong bayan. Di po ba? Grabe naman po kasi, nakakasawa na yung paulit-ulit nilang pag-grandstanding at panggagaslight. Oo, malinaw po yung mensahe dito ni Kong Luistro. Ituloy ang impeachment, bomoto, base sa lakas ng ebidensya. Hindi yung boboto ang Kamara at Senado dahil kaalyado at katropa nila, itong si Sara Duterte. Abay, matindi. Hindi yung nakadepende sa kung sino yung malakas sa survey. Oo, at kung sino yung magbibigay sa kanila ng budget sa distrito. Sana hindi ganun. O tulad na lamang mga kaibigan ng ating Pangulong Marcos. Anong sabi niya? Ano yung stand niya dito? Ang impeachment ni Sara Duterte ay hindi galing sa galit, kundi galing sa respeto sa batas. 'Di ba? I-impeach si Sara base sa ebidensya. Hindi yung mind conditioning at pananakot. Hindi yung puro paninira tulad ng mga mali-maletang diniliver daw sa mga senador at mga congressman. Tapos yung script mga kaibigan, galing kay DDS Mike Defensor. Alam na. Oo, obvious mga kaibigan.
Kaya ang gusto nating makita dito ay isang patas na paglilitis na deserve ng bawat Pilipino. Tulad na lamang nito mga kaibigan, pakinggan natin si Attorney Claire Castro. Naglabas po ang National Union Party ng statement na sinasabing hindi sila boboto pabor sa impeachment ni VP Sara unless may compelling new evidence emerges during the hearings. Alam na po naman po natin na ang NUP ang ikalawang pinakamalaking political party sa Kongreso. Reaction po. Decision po nila yan. May kalayaan po sila mag-decide. Hindi naman po sila sinasaklawan ng ating Pangulo at ng administrasyon na ito. Kung ano po yung desisyon nila, malamang yun po yung nakikita nilang magiging magandang aksyon para sa kanilang political party. And ma'am, nananatili po ang substantial ang numero ng mga aliado ng presidente sa Kongreso. Huwag nating isingit, ilagay sa issue ang numero ng Pangulo sa House of Representatives. Ang Pangulo po ay bumabase sa proseso at sa ebidensya. Kung ano po yung makikita nilang ebidensya, yun lamang po ang kanilang isulong. Malinaw mga kaibigan na ang stand ng Malacanang dito, lalong-lalo na ang ating Pangulong Marcos, magbase sa ebidensya. Hindi yung sinasabi nila mga kaibigan ng wag nang ituloy yung impeachment ni Sara Duterte, sayang oras. Baka daw kasi sa Senado, ibabasura lang din. Oo naman mga kaibigan, naniniwala tayo doon na ibabasura kung ang Senate President ay si Cayetano at si Marcoleta. Siyempre, napatunayan na natin yan, ibinasura, di ba, ng mga DDS senators. Pero iba ngayon mga kaibigan, di ba? Ang Senate President natin ay si Soto. Di ba? Anong sabi niya? Talagang pagdating ng impeachment ni Sara Duterte sa Senado, forthwith. Kaya nga panay paninira ngayon mga kaibigan kay Senate President Soto. Di ba? Gumawa na naman sila ng istorya, scripted na maleta. Ay nako talaga. Former Congressman Mike Defensor said mayroon pa daw pong batch 2 ng mga dating sundalo na magbibigay ng testimonya to give their first-hand accounts regarding the so-called bribery na nagkakahalaga ng bilyon. Pero sabi niya po, may mga kumikilos din daw po na para pigilan sila sa nagawin ito. What is the palace's reaction or comment on this? Mike Defensor, the known Wonder Boy. Marami sa kanyang talumpati ang naghihikayat sa ating mga kababayan na tanggalin sa pwesto ang ating Pangulo. Totoo naman. Alam na natin ang motibo. Yes. Mike Defensor again, Ador Mawanay 2.0. Kilala ang salitang Mawanay dahil sa pamimilit di umano sa kanya na gumawa ng peking salaysay. Meron tayong impormasyon na isang tao sa administrasyon dati ni GMA na isang operator na ang trabaho lamang ay to muddle the issues. Pag ang taong ito ay kasama sa isang issue, something is fishy. Follow-up lang po. With that said, do you see this as a way of diverting the attention sa nangyayari ngayon sa ICC given na isa po sa mga naging paratang ay ang sinasabing panunuhol daw po sa ICC investigators? Malamang, kung ano man ang motibo nila, malamang na maaaring i-discredit at tanggalan ng kredibilidad at integridad ang ICC, but mas concerned po tayo sa mga kasinungalingan kanilang ibinabato sa ating Pangulo. Tama naman po, di ba mga kaibigan, yung sinasabi dito ni Attorney Claire Castro, ang motibo ay para siraan ng Pangulo, para i-discredit ang ICC, tapos para siraan si Senate President Soto na siyang tatayong presiding officer kapag umakyat na po yung kasong impeachment sa Senado. Ano pa ba mga kaibigan, halatang halata, ginagawa nila ito para paniwalain ang publiko na korap at tumatanggap ng suhol itong si Soto. Di po ba? Mula sa flood control projects. Bang klase? Oo. Gusto kasi nilang tanggalan mga kaibigan Kung hindi tanggalan sa pwesto, tanggalan at mawalan ng moral na otoridad itong si Soto na husgaan itong si VP Sara. Halatang halata, isa na namang diversionary tactics mga kaibigan. Sa halip kasi na sumagot na lang itong mga Duterte sa issue ng ICC at impeachment ni Sara Duterte, abay ang atensyon ng publiko ay inililipat po nila sa korupsyon. Na korupsyon daw o korap itong mga kalaban nila. Anong tawag dyan mga kaibigan? Isa na namang panlilin lang. Tapos papaniwalain tayo sa isang istorya na male-maleta, tapos galing lang kay Mike Defensor.
na gusto ding paniwalaan ni Marcoleta. Ibang klase mga kaibigan. Yusek, the ICC has granted request of former President Rodrigo Duterte to skip the detention hearing on Friday. From the point of view of Palas, gaano po kaimportante yung presensya ng dating Pangulo sa mga pagdinig na gaya nito? Ang Pangulo po kasi at ang administrasyon na ito ay hindi po makikialam sa nasabing hearing. Kung ang nais po ng dating Pangulong Duterte ay hindi magpakita sa taong bayan, kanya pong desisyon yan. At kung ito naman po ay naresolba ng ICC, napayagan siya na huwag magpakita at hindi maging present sa kanyang sariling hearing, igagalang po natin yan. Sana ganun mga kaibigan, no? Yung ugali din ng mga Duterte, sana igalang nila ano man ang desisyon ng ICC. Pero hindi mga kaibigan Anong ginagawa nila? Pag hindi pabor sa kanila yung sitwasyon, gawa agad ng issue at naratibo na ipapakalat. Oo. Pag hindi pabor sa kanila yung desisyon ng ICC at kung sino man, sa Kamara man o sa Senado, basta hindi pabor sa kanilang mga amo, abay gagawa agad yan ng kung ano-anong issue at naratibo. Nakikita na natin dito mga kaibigan yung pagkakaano nila pagiging desperado nila. Oo. Kapag ang isang kampo kasi mga kaibigan tulad ng mga Duterte ay nagsisimula ng gumamit ng mga witnesses at mga kwentong tulad ng maleta, tapos mga kaibigan mabilis naman ma-debunk, no? Na-debunk na yan mga kaibigan di ba? O anong sabi ng Navy at yung mga dokumento nila? O ilan dyan sa mga 18 na ex-marine daw, pawang mga peke. Ganun talaga mga kaibigan. Galing nga daw kasi ito kay Mike Defensor. Gawa-gawa. Ginagawa kasi nilang circus ang seryosong proseso mga kaibigan ng impeachment at ICC. Paano pinapalabo nila ang katotohanan, di ba? Sa pamamagitan ng panggagaslight. Para ang taong bayan ay mapagod na lang at sabihin pare-pareho lang naman silang madumi at korap. Talaga? Diyan sila nagkamali mga kaibigan, sa totoo lang. Diyan sila nagkamali. Dahil ang ibig sabihin ay nararamdaman na po nila ang bigat ng batas. Kaya puro ganyan sila, gawa-gawa ng kwento, imbento mga kaibigan. Kaya kung ano-ano na lang ang kanilang pinapalabas. Di po ba? So mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan huwag nyo kalimutan, i-like at i-share itong mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.